Kung may naaamoy ho kayo ngayong kakaiba, ito ang salarin, ang prutas na marang na marami sa Mindanao at sa Visayas. Heto pang isang napapanahong prutas, mangosteen. Kung hindi nyo ho ito kilala, aba, you're missing half of your life. Alam mo ba kung ano ang prutas na ito? Kapatid ng kamansi. Parang durian ang amoy. Kaya lang, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Hindi langka, hindi durian. Sirit, ito ang marang. Hugis bilog at oblong, ang balat tusok-tusok. At katulad ng durian, meron din itong hindi ka nais-nais na amoy. Madaling buksan, lalo na kapag hinog na. Ang lasa ng laman, super tamis. Karaniwang sa Mindanao, tumutubo ang mga marang. Pero meron na rin ito ngayon sa Negros Occidental. Salamat daw sa mga kabog o paniki na nagpakalat ng buto ng marang. Pagtanim mo ng marang, hindi naman yung masyadong alagaan. Pagtanim mo, ang iba yung hayop, kiniscattered na yung ng mga paniki. Ginanap ito sa syudad ng Bacolod, kung saan ang highlight ng pista, pabilisan sa pagkain ng marang. On your mark, get set, go! Bawat kasali, kanya-kanyang diskarte. Ang nanalo, si Denmark. Paborito raw talaga ni Denmark ang marang, kaya minamanilang niya ang pag-ubos nito. Kinain ko yung maraming laman ng marang, tapos saka ko pinire sa dila ko. So lalabas lang naman yung mga buto. Ang ipinagmamalaking marang recipe ni Ofelia, ginataan. Natuto kami magluto ng marang na ginataan kasi mag-utos yung magulang namin na wala kaming ulam, wala kaming maisip minsan. Nag-discover kami ng marang na pwede palang ulamin. Inihanda niya ang marang, munggo, dilis, tanglad, malunggay, asin at gata. Nilinis niya muna ang marang. Mukha na siyang ganito para makuha yung tagok. Sa kawali, inilagay ang munggo, pinalambot na marang, asin, dilis at tanglad. Hinalo, nung kumulo, inilagay ang gata ng nyog. Mix natin. I-mix na mix, konti-konti, hanggang sa kumukulo yung nyog. Tamang-tama lang ang lasa. Masarap. Ang sarap naman ng marang. Sari-saring produkto ang pwedeng gawin mula sa marang. Polvoron, bayi-bayi, tart at ice cream. Sa paggawa ng polvoron, itinusta ang mga buto ng marang. Iginiling ito, nilagyan ng margarine, hinalo. Inilagay ang skim milk at asukal. Pag ganito na yung itsura niya na well mixed na siya, so ready for molding na siya. Ayan. Sa paggawa naman ng kakanin na bayi-bayi, inilagay ang giniling na buto ng marang, muscovado o yung asukal na pula, margarine, hinalo. Dinagdagan ng kinayod na nyog, condensed milk, at buko juice. Oh, it's like crunchy too. It's a little... Masarap, pwedeng pang appetizer ata to eh. Samantala, dumayo naman tayo sa Davao City, kung durian ang itinuturing ditong hari ng mga prutas, may mga nagsasabing ang reyna, mangosteen. Isang oras mula sa syudad ng Davao, mararating ang 10 ektaryang taniman ng mangosteen na pagmamay-ari ng pamilya ni Junichi Dayot Miyagi. Ang plant ng halos lahat dito is yung lolo ko, then yung father ko na lang ang nag-replant ng iba. Dinadagdagan namin every ilang years para makakope kami sa harvest.
Kakaunti lang daw kasi noon ang mga taniman ng mangosteen dito. Kaya ito ang naisipang itanim ng kanyang lolo. Agosto daw ang peak season ng mangosteen. Pero may mga pagkakataon din daw na namumunga ang mga puno nito ng 2 beses sa isang taon. Kung maganda yung panahon, a month or 2 months after that, may lalabas ng flowering. So after sa flowering, 3 months para lalaki na yung fruit, then ha-harvestin mo na. Ang kanilang naha-harvest na mga mangosteen, isinusort depende sa quality. May Class A, meron ding Class B. Sa crate inilalagay ang mga ito. Depende kung anong pagkain mo. Yung pinkish, medyo matamis na maasim. And then yung tawag namin black, yun yung matamis talaga. Sa hotel na ito sa Davao, ang kanilang ibinibida tuwing Kadayawan Festival, mangosteen cheesecake. Yun yung aming heirloom na mga recipe kasi nga originated from Davao lang. Kinuha ang laman ng mangosteen, nilagyan ng tubig. Pinakuluan sa loob ng 30 minuto. Nag-soften na po yung mangosteen fruit natin with the water. Sunod na sinala ang pinakuluang mangosteen. Ibinuhos sa isang kawali, nilagyan ng asukal at muling pinakuluan. After 30 to 40 minutes, naluto na po natin yung mangosteen puree. So, kung makikita nyo yung texture niya, malapot na siya at saka medyo nag-darken yung color niya. Nung lumapot, ipinahid sa cheesecake base. Maya-maya lang, heto na ang mangosteen cheesecake. Lami, it's something new and mangosteen is very, very healthy. So, parang guilty pleasure na parang hindi. Bagamat may liquor ban sa Davao City, ang restaurant na ito nakaisip ng paraan para ang inuming nakalalasing mahaluan ang ipinagmamalaki nilang prutas. Ito ang mangosteen rum. Idea siya ng bartender namin. Tapos nag-support naman yung mayari kaya ginawa. So Davao is also have a lot of local fruits kaya mas dali lang siyang gawin. Sa mixer, inilagay ang mangosteen juice na may halong rum. Isinunod ang pomegranate syrup. Pinigaan ito ng fresh lemon. Idinagdag ang egg white. Masarap siya. Nalalasahan ko talaga yung mangosteen and yung lasa niya hindi siya unlike any other cocktails. Sagana sa prutas ang ating mga probinsya, lalo na sa Mindanao. Kung matuloy lang sana ang plano ng gobyerno na mas magandang paraan ng transportasyon mula Mindanao hanggang Visayas at Luzon, mas marami sana tayong matitikman at ma-enjoy.